Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa 13 Martires, Cavite, kung saan meron po tayong video presentation, isang operational private resort. May lot area po ito na 451 square meters. Ito po'y titulado. Buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ang kagandahan po pag nag-invest kayo sa ganitong private resort, ito po'y income generating property. So kahit papano yung return of investment, although hindi naman ganun kabilis, pero kahit papano, may pumapasok po na income. Tungkol naman po sa booking ng mga client, wala pong problema kasi sa Airbnb po ito pinasok ni owner. So, kontrolado po ninyo. Malalaman nyo kaagad kung may magpapabook kahit po nasa labas kayo ng Pilipinas o nasa ibang bansa kayo. Kagaya po ni owner, nasa Amerika po siya, lahat ng bookings ay dumadaan po sa kanya. At syempre, meron na rin pong CCTV, kaya monitored niya po itong resort through cellphone. Meron pong application na pwede nyo pong makita kahit po nasa ibang bansa kayo. Kung familiar po kayo dito sa property, opo, na-vlog ko na po ito. Sa ngayon po, i-reshoot ko lang gawa ng meron na pong mga improvements na ginawa si owner dito. At the same time, may markdown price. So ito po yung extension ng bahay na kung saan 2-story po yan at mamaya po iikutan natin yan. Dun muna tayo sa main house. Ito pong property ay may concrete fence, then steel gate na rin ito. Then, dito po sa driveway ay naka-tile flooring hanggang dun sa dulo. Then, meron pong kubo na kung saan dyan nagstay ang caretaker at meron pong 2 puno ng dito sa property. Ito po pala ay fully furnished. Lahat pong makikita nyo na kagamitan, pero sa personal staff ni owner, dito sa loob ng bahay ay kasama po. Kaya kung sakaling ma-acquire nyo po ito, hindi nyo na kailangang i-set up at pumili ng mga kagamitan. Ang kulang na lang po ay supervision. Gawa ng operational naman po ito. At syempre, may mga kagamitan ng kasama. Nandito na po tayo sa dulong parte nitong resort. Dati po, bare lang ito. So ngayon po, pinagawa na ni owner. Pinatile flooring na rin niya. Then, pinapinturahan na rin itong concrete fence. At sa dulo ay nilagyan ng hangout area. May countertop. May stainless na heavy duty na gas range. Barbecue grill. At yan po yung tiled kitchen countertop with stainless sink with faucet at meron ding manual na ihawan. Ito po maisingit ko lang. Pag bumili ka po ng bahay na bahay bakasyunan, so hindi naman lahat ng oras nandyan ka. Kumbaga, yan po'y tinatawag na non-performing assets. Pero once na mag-acquire po kayo ng isang private resort, ito po'y income generating. Yan po, papasok na po tayo dito sa bahay. Yan po yung driveway.
nakakasya ang 5 hanggang 6 na sasakyan hanggang dito sa dulo. Then, dito naman po yung balkonahe ng main house. Malaki din ang spasyo nito. Kung marami kayong guest, pwede silang tumambay dito. Ito pong ceiling ay maayos din. Then, ito po yung main door. Ito po yung naka-solid wood door. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Gaya po ng nasabi ko sa inyo kanina, ito po yung fully furnished. Then, mula po sa living area o salas, open concept lang po ito hanggang dun sa kitchen. Kaya maliwalas. Then, naka-ceiling cove design, may center lamp, may mga furnishings na rin. Premium tiles ang ginamit dito sa flooring. At meron na rin po itong split type aircon. Yan po, wala na po kayong ipapagawa dito. Kaya nang nasabi ko sa inyo, ito po ay well-maintained. So, kaka-renovate lang nito ni owner. So, mula po dito sa living area o salas, na napakalaki ng espasyo, dito naman po tayo sa dining area. Hanggang dito po naka-tile flooring at maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. Yan po yung tinutukoy ko na split type aircon at meron pong display cabinet at drawer. Ito naman po yung bar countertop, may dalawang high chair at dun po sa dulo ay yung kitchen countertop na meron pong gas range at sa taas po ay may oven. May range hood na rin po at may wall-mounted cabinet. Meron din pong drawer at kitchen cabinet sa baba nito. May spasyo para sa refrigerator at dito po ay meron ding kitchen countertop. May double stainless sink with faucet, wall-mounted cabinet, then storage ng kitchen utensils. Ito po naman yung common toilet and bath. May isang toilet fixtures, may bathroom sink, water closet, vanity mirror, then shower enclosure, at from floor to ceiling po itong tile bathroom wall. May hot and cold shower at overhead shower. So, kumpleto na po ang mga bathroom fixtures. Wala din po kayong papagawa dito. So, mula po dito sa common toilet and bath, balik po ulit tayo dito sa kusina o formal kitchen. At yan po naman yung dining area at sa dulo yung living area o salas. Meron pong access door dito na papasok naman dito sa mga kwarto. Ito po yung part nung 2-story na extension ng bahay. Bago tayo pumasok sa mga kwarto, check po muna natin itong common toilet and bath na kung saan maayos po ang toilet fixtures. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. Then meron din pong hot and cold shower. Meron pong exhaust fan at napaganda po ng disenyo nitong tile bathroom wall. Then sa dulo po ay meron pong corner rack. Ito pong water closet with bidet na rin. At labas po tayo para check natin itong mga kwarto. So, dito po ay nilagyan na nila ng mga bed in case na marami pong guest para ma-accommodate lahat. Ito po yung first bedroom dito sa ground floor. So, spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. May window type aircon, may glass window, solid wood na drawer and dresser, at dito po ay meron pong wooden rack. So yan po, tunguhin nyo po ulit itong first bedroom bago tayo pumanik dun sa second floor. At ang view po nitong window ay yung sa swimming pool side na. Then naka solid wood door na rin po ito. Ito po yung tinutukoy ko kanina na nilagyan ng extra bed in case na maraming guest para ma-accommodate lahat. Sayang lang naman kasi yung spasyo. Then meron pong access door naman papunta dito sa main gate at sa swimming pool.
hanggang dun po sa driveway kung saan galing na po tayo dun kanina, dun sa dulo. At dito rin po sa swimming pool na galing na tayo dito kanina, yung first part ng video na may kubo po sa dulo. Then may garden set. At pasok po ulit tayo dito sa loob para check natin yung kwarto sa taas. So yan po ulit yung mga extra na bed. Meron pong staircase window dito na nag-serve as natural sunlight. Ito pong hagdan ay naka-concrete at tiled staircase. Yan po, nasa taas na po tayo. Ito po yung hallway. Yan po yung mga kwarto. Check po muna natin itong unang kwarto na kung saan ito yung naka-solid wood door. Kompleto na rin po ang bedroom furnishings. May bed and mattress, window type aircon, TV stand. Maayos din ang pintura ng ceiling at wall. So far, wala po kayong ipapagawa dito. Then ito pong glass window ay may blinds na rin. So labas po tayo para check natin yung ibang kwarto. So yan po ulit yung hallway. At ito naman yung pangalawang kwarto. So mas malaki po ang kwarto na to. Then may bed and mattress. Double deck bed. Then sa pintura maayos din. Naka-tile flooring. May window type aircon. May glass window with blinds. At solid wood door. Then dito naman po yung banyo o common toilet and bath. Maayos din po ang toilet fixtures. May bathroom sink, water closet, hot and cold shower. At from floor to ceiling po ang tile bathroom wall. At meron ding bathroom window. So dito po sa taas ay meron pong dalawang kwarto at isang banyo. So mula po dito sa mga kwarto, ito naman po yung balkonahe o terrace na naka-tile flooring, tubular railing, may garden set, at mula po dito matatanaw naman yung swimming pool. Ayan po, tunghayin nyo po. Napaganda. Tahimik po ang lugar, sariwang hangin, at sa klima naman po, banayad lang. Hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. So ito pong area nitong property ay Barangay Road pero marami pong mga convenience store dito. Gaya ng Alphamart, may Dali at iba pang convenience store na kumpleto din po ang mga paninda. Mula po sa bayan ng Trece Martires, ang distance is 4 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Kompleto na po doon kayo ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church, at government offices. Mula naman po sa Emilio Aguinaldo Hospital, ang distance is 3.1 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Tagaytay, ang distance is 23.4 kilometers at ang travel time is 48 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 42.5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 35 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Gaya po nang nasabi ko sa inyo, nag-markdown price na po si owner. Binebenta niya po ito sa halagang 16.5 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na Nov9 TV channel at Nov9 TV Listings.
Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.